Hinamak na manugang. Kabanata 26. Tumahimik ka. Agad na sambat ni Old Lady Lewis. Tumingon siya at sinabi kay Secretary Lee, naiinip siya. Huwag mo na siya pansinin. Kung hindi ka kontento sa presyo, maaari nating ibaba ito ng kaunti. Umiling si Secretary Lee at sinabing, hindi ito usapan ng kabayaran. Nandito lang ako para ipaalam sa iyo ang resulta nito. Agad na namutla ang mukha ni Old Lady Lewis. Mula sa tono ni Secretary Lee, masasabi niyang napagdesisyonan na ang mangyayari dito. Ipinagpatuloy ni Mark Lewis, hindi ko tinatanggap. Gusto kong makita si Wang. Kahapon sa tender meeting, malinaw na sinabi ni Pangulong Wang na ang disenyo nito ay sobrang sophisticado at isang bihirang obra maestra. Isang gabi pa lang, di niya kayang balikan ang mga sinabi niya. Umisi si Secretary Lee at sinabing, may mukha ka pa talagang hindi ito tanggapin. Ipaliwanag mo sa akin, ano ito? Pagkasabi noon, diretsyong ibinagayway ni Secretary Lee ang dokumento sa kanyang kamay at ibinato sa mukha ni Mark Lewis. Tumama ang folder sa mukha ni Mark Lewis kaya namula ang mukha nito. Nagalit si Mark Lewis ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Kinuha niya ang dokumento at sinimulang basahin. Umuso si Secretary Lee at sinabing, inimbestigahan ka na namin. Nagpunta ka sa isang hindi sikat na unibersidad. Hindi ka nakapasa sa alinman sa iyong mga kurso. Ipaliwanag mo sa akin paano ka nakakuha ng certificate ng pagdisenyo. Tignan mo ulit itong mga ito. Lahat ng mga ito ay iyong mga naunang disenyo. Anong klaseng basura ang mga ito? Ikaw ba talaga ang gumawa ng mga designs kahapon? Hindi ko naman kailangang sabihin ng mas malinaw, di ba? Si Mark Lewis ay natakot sa kanyang talino. Paano kung malaman nila? Ito ay imposible. Masyadong matapang ang Lewis family. Naglakas loob kang dayain ang One How Company. Malakas na saway ni Secretary Lee. Walang sino mang naruroon ang nang-ahas na magsalita. Habang tinitignan ni Mark Lewis ang dokumentong nasa kamay niya, lalong naging pangit ang ekspresyon niya. Kung kakasuhan ka namin sa korte, kahit ibenta mo ang kumpanyang ito, hindi ito magiging sapat na kabayaran. Iniwan ni Secretary Lee ang huling pangungusap at diretsyong sinarado ang pinto at umalis. Natahimik ang lahat. Walang mag-aakalang magiging ganito ang magandang bagay. Lumapit si Jane Lewis sa tainga ni Alex Dixon at nagtanong sa mahinang boses, alam mo na ba na hindi mapirmahan ang kontratang ito? Tumango si Alex Dixon. Nakita ni Mark Lewis na nagbubulungan ang dalawa at mabangis na nagtanong, Jane Lewis. Ito ba ay kagagawan mo? Umiling si Jane Lewis at sinabing, hindi ba ikaw mismo ang gumawa nito mula sa simula hanggang sa huli? Ano ang kinalaman nito sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, bakit magdamag nagbago ang isip ni Pangulong Wang? Si Mark Lewis ay nababalot ng galit. Malamig niyang sinabi, don't tell me nilandi mo ulit si President Wang kagabi. Napatingin si Old Lady Lewis kay Jane Lewis na may hinala. Galit na galit si Jane Lewis. Magsasalita na sana siya nang makita niyang tumayo na si Alex Dixon. Naglakad siya papunta sa gilid ni Mark Lewis. Sandaling natigilan si Mark Lewis. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Alex Dixon. Nabigla siya sa kanyang puso. Hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng tingin sa mga mata ng basurang ito. Anong ginagawa mo? Magsisiksikan sa gilid. Tinulak ni Mark Lewis si Alex Dixon at pinagalitan. Naikuyom ni Alex Dixon ang kanyang kamao at sinabing, kung mayroon kang lakas ng loob, ulitin mo ang sinabi mo ngayon lang. Ano? Tama ata na sabi ko. Kung ang asawa mo ay kayang lumandi kay young Master Dixon, siguro kaya niya din gawin kay Pangulong Wang. Kung hindi dahil sa kanya, bakit biglang nagbago ang isip ni Pangulong Wang? Sabi ni Mark Lewis kasama ang isang pangungutya. Bago pa siya matapos magsalita ay sinuntok ni Alex Dixon ang mukha ni Mark Lewis. Tumama si Mark Lewis sa mesa na bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Sino ka para saktan ako? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Sa susunod na marinig kong nagkakalat ka ng chismis tungkol sa asawa ko, ipaparamdam ko sa'yo na patay ka na. Pagkatapos sabihin niyon, bumalik si Alex Dixon sa tabi ni Jane Lewis, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, let's go. Nagulat ang lahat sa biglaang eksenang ito.
Hindi nila akalain na si Alex Dixon, ang walang kwentang taong ito, ay maglalakas loob na saktan ang isang tao sa harap ng lahat. Para sa isang sandali, walang sino man ang nagkaroon ng oras upang mag-react. Pinanood nilang umalis sina Alex Dixon at Jane Lewis. Nag-react si Mark Lewis at sumigaw, "Nasaan ang mga security guard? Kunin mo silang dalawa." Bago pa siya matapos ay sinampal siya sa mukha. Sa pagkakataong ito, hindi si Alex Dixon ang nakita niya, kundi si Old Lady Lewis. "Lola," tawag ni Mark Lewis, pakiramdam na mali. Namumula ang mukha ng matandang ginang Lewis, at sinabi niya, "Tumahimik ka. Sa tingin mo ba ay hindi ito sapat na kahihiyan? Ikaw ay basura." Pinagalitan siya ng matandang ginang Lewis sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Sa sobrang galit niya sa apo ay malapit na niyang talikuran ito. Magkadikit ang mga kilay niya at sobrang pangit ng ekspresyon niya. Ang problema ng pagtanggal ni Wan Hao sa kontrata ay hindi may tatago kahit na gusto niya. Kung hindi malulutas ang problema na ito, tiyak nakakalat ang balitang ito sa buong industriya ng disenyo ng Jinling City bukas. Ang ganitong uri ng pansamantalang pagkansela ng kontrata ay kadalasang dahil sa mga problema sa kumpanya ng disenyo. Kapag kumalat ang balita, tiyak na babagsak ang reputasyon ng kumpanya. Karaniwang binagpansin ni Mark Lewis ang kanyang hitsura at palaging binibigyan ang kanyang sarili bilang isang piling tao na bumalik mula sa ibang bansa. Gayunpaman, siya ay talagang isang basura. Sa tuwing may nangyari, para siyang langaw na walang ulo, na walang opinyon. Nagtanong siya na may mapait na mukha, "Lola, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Nagdilim ang mukha ng matandang ginang Lewis at sinabing, "Ako mismo ay pupunta sa Wan Hao Company at tatanungin si Pangulong Wang kung ano ang eksaktong nangyayari." Sa labas ng gusali ng kumpanya, kakabawi lang ni Jane Lewis sa kanyang pagkabigla sa mga oras na ito. Tiningnan niya ang galit na ekspresyon ni Alex Dixon at ang kanyang puso ay walang katumbas na halaga. Tanong niya na may pagtataka sa mukha, "Paano mo nakuha ang balita tungkol sa Wan Hao?" Nag-isip sandali si Alex Dixon at hindi naglakas loob na ibunyag ang kanyang pagkatao. Ipinaliwanag niya, kung hindi man lang malaman ng Wan Hao Company ang ganoong kaliit na bagay, paano sila naging malakas na kumpanya sa Jinling? "Tama ka. Pero sa ganitong paraan, natatakot akong lalo pang mahirapan ang kumpanya," nag-aalalang sabi ni Jane Lewis. Ganun din ang pag-aalala ni Old Lady Lewis. Natatakot siya na pagkatapos ilantad ng Wan Hao Company ang Lewis family, ang reputasyon ng Lewis family sa Jinling ay masira. Kaya agad niyang dinala si Mark Lewis sa Wan Hao Company. Opisina ni Wang Lizu. Sa sandaling ito, nakaupo si Wang Lizu sa upuan ng amo, humihit-hit ng tabako. Pumasok sa silid sina Old Lady Lewis at Mark Lewis. Hindi man lang sila nilingon ni Wang Lizu. Nag-aalalang sabi ni Old Lady Lewis, "Hello President Wang, gusto kong itanong, bakit itinigil ng kumpanya mo ang kontrata ng walang dahilan? Walang problema sa blueprint na ito. Kung ihihinto mo ito ng unilateral, nagdudulot ito ng maraming problema sa ating kumpanya. Pinag-uusapan na ito sa labas at nasira ang reputasyon ng kumpanya. So paano kung itigil ko ang kontrata?" Ibinaba ni Wang Lizu ang dokumento sa kanyang kamay at sumandal sa likod ng upuan. Tumingin siya sa dalawa ng nakangiti na hindi ngiti. "You faked the contract when you signed it. How dare you talk about your reputation with me? I think you, this old madam, are quite old. Why are you so shameless?" Nang matapos siyang magsalita, nagkatinginan sina Old Lady Lewis at Mark Lewis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng dalawa. Tila may naisip si Wang Lizu at pinunasan ang kanyang noo upang magdagdag ng isa pang pangungusap. "Nako, huwag kang mag-alala. Malapit nang kumalat sa buong Jinling ang ginawa mo. Sa oras na iyon, ipapaalam namin sa buong Jinling ang tinatawag na reputasyon ng iyong Lewis family." Abangan ang susunod na kabanata.